Good morning, afternoon, and evening po everyone. I'm Mark Miraran. In this activity in CS122 about the refactoring challenge. In this activity, meron po kaming tatlong code na kailangan ma-resolve na inefficient code po siya na need daw po namin i-convert into single dimensional array. And without further ado, let's begin po dito sa activity 1 na ang requirements po ay dapat makuha po yung total sum ng items na nilagay ng user sa apat na item. And kaya 4 po yung nilagay ko na index dahil 4 din po yung nire-required niya. And sa total naman po, yung initial is 0 po dahil yun din po yung laging nakikita sa calculator. And for loop, our initial po is 0 pa rin. Na yung I po is less than 4, meaning not greater than 4. And increment to include yung 4. Kasi po in array or indexing, si 0 considered as first position or numbers. And in the given code, kukumpyahin ko lang po yung cout natin na required po. And as you can see, yung item numbers 1 to 4 po. Yung I po natin, yung naka-initialize po is 0. Kaya po, mag-i-start na po siya sa 1, not greater than 4 po. And also, I plus 1, ibig sabihin hanggang 4 lang po. 4 din po yung loops na itatanong yung cout po natin. Na i-enter po ng user doon sa cin yung item, kung ano po yung item na nakasalukuyan po na nakalagay. And also, gumamit po tayo ng additional assignment operator, which is makikita mo po yung plus and equals dun sa total para po mapag-add niya po yung previous na cout natin, kung ano po yung nilagay ng user dun sa cin. And next, activity 2, na ang requirements po ay sa 7 times po na record ng temperature from Monday to Sunday, kailangan po i-compute po yung sum niya and ma-divide po siya into 7 para makuha po yung weekly average po. Ang data types po natin is float dahil po gagamit po tayo ng decimals to check po yung temperature na records po from Monday to Sunday. A word Monday to Sunday, string po siya, pero optional naman po siya kasi gagamit po tayo ng integers. And kaya 7 po yung index po natin kasi po day 1 to day 7, Monday to Sunday. And here po, yung string po, which is yung day po natin. Kasi yun po yung ilalagay niya po dun sa taas, kung ano po yung number niya sa may float. Na si Monday is 0 position po siya, 0 index po, pero first po yung place niya. And also, yung weekly average po is equals to 0 dahil initially po yung 0. And for loop, ang I po natin is 0 pa rin. And I po natin is not greater than 7. As I said po, si Monday is 0 po siya. Pero yung si Sunday po siya is magiging 6 po siya. Kasi po is 0 po tayo nag-start pero 7 pa rin po yun. Also, we use increment po para 6 plus 1 is ma-compute niya po is 7. Index. Para ma-loop niya po yung cout po natin ng 7 times din. Na yung day, I po, yun po yung mag-a-add po siya ng isa or mag-increment po siya hanggang 7 din po. Kaya day, tas yung I po. And also gumamit po ulit tayo ng additional assignment operator, yung plus and equals po. Para po yung na-compute po na weekly average, yung equal po ng temperature is ipagpa-plus niya po doon sa na-divide na 7 doon sa weekly average. And lastly, activity 3 po. Ang requirements po dito, kailangan po yung first 5 alphabets is maiuna po niya po yung pang 5th position, yung letter E, pa-backwards po hanggang A. Kaya ang magiging output niya po dapat is E, D, C, B, A. And those are single characters, kaya gumamit po tayo ng char. And for looping, yung initial po natin ulit yung I, yun po yung in index, as I said po, yung 0 po lagi yung una. Pero kapag 5 po is magiging 4 po. Kaya po originally yung letter E is, ang index niya po is 4.
And kaya po I is greater than or equal to 0 para mag-start po siya from index 4 equals E. And sa C out po, ang ginamit ko lang po ay isang single letter C po. Kasi yun po yung nakalagay sa example na yung letter I po is i-decrement na po natin siya para iuna niya po yung higher indexes.